Nagsimula ang kwento sa isang estudyanteng nagngangalang Jongmin na nag-aaral sa Daehan High School, isang lugar na itinuturing niyang tunay na impyerno. Pagdating niya sa paaralan, nasaksihan niya ang nakakagimbal na pangyayari nang tumalon mula sa bubong ang kaklase niyang si Park Desok at tuluyang kitilin ang sariling buhay. Sa pagbabalik tanaw, ipinakita kung paano naging pinakabagong outcast o itinaboy na estudyante si Desok. Inutusan si Jongmin na dati ring naging biktima ng sistemang ito na ibigay kay Desok ang espesyal na patpat na simbolo ng pagiging bagong target ng pambubuli. Kasabay nito, sinita ng substitute teacher si Jun Hyung dahil sa paggamit ng cellphone. Ngunit buong yabang niyang ipinagmalaki na kaya niyang gawing permanenteng guro ang sinuman dahil konsehal ang kanyang ama. Hindi ito nagustuhan ni Desok kaya sinuntok niya si Jun Hyung at sinabing wala itong kayang gawin kung wala ang impluensya ng kanyang ama. Dahil dito, agad siyang pinagtulungan ng mga tauhan ni Jun Hyung habang walang sinumang tumulong. Kalaunan, ipinahiya si Desok sa buong paaralan sa pamamagitan ng pagpaparada sa kanya sa iba't ibang silid-aralan habang ipinapahayag na siya ang bagong itinakwil ng Daehan High School. Nais sana ni Jongmin na magsumbong, ngunit alam niyang maging ang mga guro ay takot din sa kapangyarihan ng pamilya ni Jun Hyung. Sa kasalukuyan, dumating ang mga pulis matapos ang pagkamatay ni Desok, ngunit walang naparusahan. Nagpatuloy lamang ang pambubuli at muling naging pangunahing target si Jongmin dahil sa desperasyon, naisip niyang wakasan ang sariling buhay, ngunit umatras siya sa huling sandali. Isang araw, brutal siyang binugbog ni Kang Kwang-soo habang nanonood lamang ang ibang mga estudyante. Biglang dumating ang bagong guro na si Hwa-jin at walang pag-aalinlangang pinabagsak si Kwang-soo. Nang dumating si Jun Hyung at pagbintangan siyang nananakit ng estudyante, ipinakilala ni Hwa-jin ang sarili bilang inspektor mula sa Bureau for the Protection of Educational Rights o BPHP. Inakusahan niya ang paaralan ang pagtatakip sa kaso ni Desok at ipinaliwanag na ang bagong ahensyang ito ay may kapangyarihang sugpuin ang karahasan at pambubuli sa mga paaralan. Palihim na nakiusap ang prinsipal kay Hwa-jin na huwag nang makialam dahil natatakot siyang magalit ang konsehal na si Ryu Gwangpil. Ngunit hindi siya natinag at nagpa siyang maging advisor ng klase ni Desok. Sa unang araw niya sa klase, tinanong niya ang mga estudyante tungkol kay Desok. Isa sa mga kaibigan ni Jun Hyung ang nagbiro pa tungkol sa pagkamatay nito, kaya agad siyang pinarusahan. Sinabi rin ni Hwa-jin na nakakabahala kung paanong wala silang pakialam kahit may kaklase silang namatay, kaya pinagawa niya ng plank ang buong klase. Nang magreklamo si Jun Hyung at ipagyabang ang kanyang pamilya, idiniin ni Hwa-jin ang mukha nito sa mesa at sinabing bilang estudyante, mararanasan nito ang tunay na impyerno sa paaralan. Sa oras ng tanghalian, sinubukan ni Jun Hyung na sumingit sa pila at nang magwala ay sinipa siya ni Hwa-jin, pinunasan ang kanyang mukha ng basahan at inutusang linisin ang buong kantina. Kinagabihan, personal na pinuntahan ni Hwa-jin ang ama ni Jun Hyung at ipinaliwanag na pantay-pantay ang lahat ng estudyante. Ayon sa kanya, kung ang mga politiko ay dapat kumilos bilang politiko, ganoon din ang mga guro at estudyante. Dahil dito, pinabalik niya si Jun Hyung sa paaralan upang linisin ang mga palikuran. Ngunit sa halip na sumunod, sinadya nitong ihampas ang sariling ulo sa inidoro upang palabasing sinaktan siya ng guro. Kinabukasan, galit na dumating ang konsehal at inakusahan si Hwa-jin ng pananakit. Mahinahon niyang ipinaliwanag na hindi niya ito sinaktan at tila sinadya lamang ng bata ang sugat nito. Nang tanungin siya kung hindi ba siya natatakot sa kanilang kapangyarihan, matapang niyang sinabing wala siyang kinatatakutan dahil ang BPHP ay isang opisyal na institusyon ng gobyerno. Samantala, muling pinagtulungan ng mga tauhan ni Jun Hyung si Jongmin dahil sa paniniwalang siya ang nagsumbong sa bagong ahensya. Dahil sa sobrang takot, sinubukan niyang tumalon mula sa gusali, ngunit nailigtas siya ni Hwa-jin. Hinikayat siya nitong huwag sumuko, lumaban para sa sarili, magkaroon ng mga kaibigan, at magsabi ng kanyang nararamdaman sa mga taong mapagkakatiwalaan. Ngunit iginiit ni Jongmin na napakalakas ng impluensya ni Jun Hyung. Samantala, nakipagkita ang ama ni Jun Hyung sa ministro ng edukasyon na si Choi at tinanong kung siya ang nasa likod ng pagtatatag ng BPHP. Ipinaliwanag ni Choi na ginawa niya ito matapos ang trahedya 2 taon na ang nakalipas kung saan isang guro ang pinatay ng sarili nitong estudyante. Para sa kanya, kailangang maprotektahan ang karapatan ng mga guro at estudyante upang hindi na maulit ang ganoong pangyayari. Hindi ito tinanggap ng konsehal at hiniling niyang ipasara ang BPHP. Ngunit habang nasa isang campaign event siya, biglang kumalat sa internet ang mga aligasyon ng panunuhol, sexual harassment, at iba pang mabibigat na krimen na kinasasangkutan niya. Nang harapin niya si Choi, ipinakita nito ang isang ulat na naglalaman ng lahat ng kanyang katiwalian. Galit na galit ang konsehal at tinanong kung bakit niya ito ginagawa. Walang pag-aalinlangang sumagot si Choi na kailangan munang bumagsak ang ama upang tuluyan ding gumuho ang anak. At kung maayos lamang nitong pinalaki si Jun Hyung ay hindi sana umabot sa ganito ang lahat. Sa huli, iniulat sa balita na inaprubahan ng National Assembly ang pag-aresto kay Congressman Ryu Gwangpil dahil sa mga kasong may kaugnayan sa korupsyon. Nadawit din ang kanyang anak sa kaso ng matinding pambubuli na nauwi
umuwi sa pagpapatiwaka ni Desok. Dahil sa pagbagsak ng kanyang ama, si Jun Hyung naman ang naging sentro ng pangungutya at paglayo ng lahat sa paaralan. Nakaramdam ng matinding pagsisisi si Jungmin dahil hindi niya ipinagtanggol kay Gyucho si Desok noong kailangan siya nito. Ngunit ipinaalala ni Hwajin na huwag niyang sisihin ang sarili dahil ang tunay na may kasalanan ay ang mga bully na nagdulot ng lahat ng trahedya. Habang lumalala ang sitwasyon, desperadong sinubukan ni Jun Hyung na sunugin ang kanilang silid-aralan habang nakakandado sa loob ang kanyang mga kaklase na tumalikod na sa kanya. Dumating si Hwajin at sinindihan din ang apoy sa pasilyo, dahilan upang matakot si Jun Hyung at lumuhod habang umiiyak at nagmamakaawang iligtas siya. Makalipas ang ilang sandali ay agad ding pinatay ni Hwajin ang apoy at sinabing tulad nito, natakot ding mamatay si Desok. Ngunit napilitan itong wakasan ang sariling buhay dahil sa mga taong katulad niya na walang habas sa pananakit ng kapwa. Sa pagbabalik tanaw, ipinakita kung paano sinubukan noon ni Desok at ng kanyang ama na isumbong ang pambubuli ni Jun Hyung, ngunit binaliwala lamang ito ng paaralan. Hindi nagtagal, naapektuhan din ang negosyo ng kanyang ama dahil sa impluensya ng ama ni Jun Hyung hanggang halos tuluyang bumagsak. Nang malaman ito ni Desok, nagmakaawa siyang tulungan sila, ngunit sa halip ay muli lamang siyang binugbog. Dahil dito, naniwala siyang siya na lamang ang pabigat sa kanyang ama, kaya pinili niyang wakasan ang sariling buhay. Sa kasalukuyan, sinabi ni Hwajin kay Jun Hyung na ang pinakamabigat nitong parusa ay ang mabuhay habang daladala ang habang buhay na pagsisisi. Kalaunan ay inaresto si Jun Hyung kasama ang kanyang mga kasamahan. Muling binuksan ang kaso ni Desok habang ang punong guro ay isinailalim din sa investigasyon. Naalala ni Kong Min na matapos ang araw na iyon ay hindi na niya muling nakita si Hwajin, ngunit hindi rin nakalimutan ng mga estudyante ang araw na sa wakas ay hinarap ng mga bully ang bunga ng kanilang mga ginawa. Pagkatapos nito, binisita ni na Minister Choi at Hwajin ang puntod ni Gayon upang magbigay ng huling paggalang. Samantala, mabilis na kumalat sa internet ang mga video ng pambubuli ni Jun Hyung at ng kanyang grupo, pati na rin ang video ni Hwajin habang pinaparusahan ang mga bully. Marami ang nagpahayag ng suporta sa BPHP, bagaman may ilang grupong humihiling na buwagin ito dahil umano sa paglabag sa karapatan ng mga estudyante. Umiti lamang si Hwajin at sinabing mas mabuti nang lumabas agad ang katotohanan kaysa lumaki pa ang problema. Sa isang press conference, tinanong si Minister Choi kung may kaugnayan ba ang BPHP sa insidente sa Jinwon High School. Nang akusahan ang ahensya ng paglabag sa karapatang pantao, mariin niyang ipinahayag na matagal nang bumagsak ang sistema ng edukasyon sa Korea. Mas nagtitiwala na raw ang mga estudyante sa mga review center kaysa sa sariling paaralan habang laganap na rin ang sugal, droga, prostitusyon at mga organisadong gang sa loob ng mga campus. Dahil dito, natatakot ng disiplinahin ng mga guro ang kanilang mga estudyante. Nangako siyang sisiguraduhin ng BPHP na mapaparusahan ang bawat bully sa buong bansa. Habang lumalakas ang impluensya ng BPHP, nag-aalala naman ang mga miyembro ng oposisyon na balang araw ay maging malaking balakid ito sa kanilang mga interes dahil napakahalaga ng edukasyon sa bansa. Samantala, isang bagong estudyante na nagngangalang Bong Gonde ang pumasok sa Gun Technical High School, isang paaralang kilalang pinagmumulan ng mga susunod na miyembro ng sindikato. Pagdating pa lamang niya ay agad siyang hiningat ng pera ni Inbom kapalit ng proteksyon. Sa automotive class, ipinag-utos ng leader na si Park Song-han ang isang marahas na rambulan laban sa electrical engineering class na pinamumunuan ni Inbom. Namahagi siya ng mga sandata sa kanyang grupo, kabilang si Gonde, habang lihim namang nire-record nito ang buong pangyayari. Nalilito si Gonde kaya tinanong niya si Hyungju kung bakit ginagawa nila ang ganitong karahasan. Ipinaliwanag nitong layunin nilang mapansin at mai-recruit ng pinakakinatatakutang lider ng ika-12 baitang na si Jang Gon-hyo. Sa huli ay nagwagi si Inbom at opisyal na tinanggap bilang bagong miyembro ng grupo nito. Galit na galit si Song-han sa pagkatalo kaya pinilit niyang maglaban sina Hyungju at Gonde. Sinadya ni Hyungju na magpatalo upang iligtas ang kanyang kaibigan, kaya wala nang nagawa si Gonde kundi panoorin habang pinagtutulungan siya ng buong klase. Kinahapunan, inihatid ni Gonde si Hyungju pauwi. Habang kumakain sila, ibinahagi ni Hyungju na napilitan lamang siyang mag-aral sa Gun Technical High School dahil hindi sapat ang kinikita ng kanyang ina upang mapag-aral siya sa mas maayos na paaralan. Humanga si Gonde sa kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang pag-aaral sa kabila ng kahirapan. Kinabukasan, ipinakilala ni Hwajin ang sarili kay Hyungju at nangakong pananagutin ang lahat ng bully. Pagkatapos ay nakipagkita rin siya kay Gonde, na siya palang Deputy Director ng BPHP na lihim na nagpapanggap bilang estudyante upang makakalap ng ebidensya. Inutusan niya itong asarin ang mga pasaway na estudyante at akitin silang lahat papunta sa gymnasium. Sa oras ng tanghalian, ipinakita ni Gonde ang kanyang gitnang daliri at tinawag silang mga walang kwentang siga. Dahil dito, sabay-sabay siyang hinabol ng mga estudyante hanggang sa gymnasium kung saan naghihintay na si Hwajin. Hinamon niya ang lahat at isa-isang pinabagsak ang mga sumalakay sa kanya, kabilang sina Songwan at Inbom.
Matapos ang laban, inanunsyo ni Hwajin ang bagong schedule ng mahigpit na klase mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi upang mabawi ang mga oras na nasayang sa pag-aaral. Nang tangkain muli ng grupo ni Inbom na lumaban gamit ang mga armas, mabilis lamang silang napigil. Pagdating ng guro, inutusan sila kopyahin ang mga leksyon mula sa pisara. Nang magdahilan si Inbom na wala siyang ballpen, malamig na sinabi ni Hwajin na kung wala talaga siyang panulat ay gamitin na lamang niya ang sarili niyang dugo. Dahil nabigong matapos sa oras ang gawain, agad silang pinarusahan. Unti-unti mang nagsimulang sumunod ang karamihan, na natiling matigas ang ulo ni Songwan at iginiit na walang maidudulot ang pag-aaral sa kanyang kinabukasan. Upang ipakita ang halaga ng praktikal na kaalaman, dinala ni Hwajin ang 2 klase sa garahe at inatasan silang magkumpuni ng isang sasakyan. Habang patuloy na nagpapasaway sina Songwan at Inbom, isinakay niya ang 2 sa isang kotse na wala ng mga pinto at pinatakbo ito ng napakabilis hanggang halos himatayin sila sa sobrang takot. Dahil dito, lalong humanga sa kanya ang ibang mga estudyante. Samantala, nalaman ng kalabang politiko ni Minister Choi na dating miyembro ng militar si Hwajin. Mas lalo siyang naghinala nang matuklasan niyang halos walang impormasyon tungkol dito at tila mismong National Intelligence Service ang nagtatago sa tunay nitong pagkakakilanlan. Sa Gunun High School naman, tinulungan ni Hyungju ang kanyang mga kaklase sa pag-aaral. Ngunit muli itong ginulo ni Songwan at Inbom at inatake siya. Kaagad na namagitan si Hwajin, ngunit ikinagulat niya nang si Hyungju mismo ang pumigil sa kanya. Ipinaliwanag nito kay Gonde na ayaw na niyang lumala pa ang gulo dahil bawat segundo ay mahalaga para matupad niya ang pangarap na makapag-aral ng maayos. Kinagabihan, palihim na nagtangkang tumakas sina Songwan at Inbom mula sa paaralan upang makipagkita kay Jang Gon-hyuk. Biglang sumulpot si Gonde at tinulungan silang makalabas ng hindi nahuhuli. Isinama nila siya sa isang nightclub kung saan naghihintay si Jang Gon-hyuk at doon isinumbong ni Inbom na umano'y inaapi sila ni Hwajin at ng BPHP. Kinabukasan, bumalik sina Songwan at Inbom sa paaralan kasama si Jang Gon-hyuk na buong yabang na pumasok sa gymnasium sakay ng motorsiklo. Hindi nagtagal ay nagharap sila ni Hwajin sa isang matinding laban. Akala ng lahat ay napatumba ni Gon-hyuk si Hwajin, ngunit muli itong tumayo at isiniwalat na bahagi lamang iyon ng kanyang plano. Tinukso pa niya si Gon-hyuk sa pagsasabing malaki lamang ang katawan nito, ngunit kulang sa utak, bago niya tuluyang pabagsakin ang leader. Kasabay nito, nagharap sa isang televised debate si Minister Choi at ang kanyang kalabang politiko. Inakusahan si Choi na gumagamit ng istilong militar sa pagdidisiplina ng mga estudyante dahil kay Hwajin, ngunit mariin niyang ipinahayag na nilikha ang BPHP upang pigilan ang mga halimaw na nagkukubli sa loob ng mga paaralan. Habang abala ang lahat sa debate, kinalagad ni Hwajin si Jang Gon-hyuk sa pinagtataguan ng kanyang grupo at binigyan sila ng huling babala. Ngunit hindi sila nakinig at sabay-sabay siyang sinalakay gamit ang iba't ibang armas. Gayunpaman, isa-isa lamang silang pinabagsak ni Hwajin. Dahil dito, lumuhod sina Songwan at Inbom at taimtim na humingi ng tawad, habang nanginginig naman sa takot si Jang Gon-hyuk. Inutusan sila ni Hwajin na humingi rin ng paumanhin kay Hyungju na hindi napigilang maiyak sa sobrang pasasalamat. Pagkatapos noon, sinabi ni Hwajin kina Songwan at Inbom na kung wala silang balak mag-aral, mas mabuti pang huminto na lamang sila kaysa hadlangan ang mga estudyanteng seryosong gustong matuto. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at inaresto ang buong grupo ng mga gangster. Sa kabilang banda, inanunsyo ni Minister Choi na matagumpay nang nalinis ng BPHP ang problema ng mga gang sa Gunun Technical High School. Pinatanggal ang mga tato ng mga estudyante, inaresto sina Jang Gon-hyuk at ang iba pang sangkot sa krimen at nagpatupad ang paaralan ng mas mahigpit na alituntunin. Dahil dito, sa wakas ay nakapagtuon na si Hyungju sa kanyang pag-aaral. Samantala, natuklasan ng kalabang politiko ni Minister Choi ang mga larawan ni Choi at Hwajin sa puntod ni Gayon. Sa isang flashback, ipinakita ang panahong buhay pa si Gayon at kasama niya si Hwajin matapos itong bumalik mula sa military service. Habang naglalakad sila sa parke, buong tapang na sinita ni Gayon ang ilang kabataang naninigarilyo habang buong pagmamalaking pinagmamasdan lamang siya ni Hwajin. Mula roon ay lumipat ang kwento sa paglilitis kay Gyuchol, ang pumatay kay Gayon. Iginiit niyang nagawa niya ang krimen dahil mahal niya ang biktima, ngunit dahil menor de edad pa siya noon ay 4 na taon lamang ang naging sentensya. Hindi matanggap ni Hwajin ang naging hatol kaya sinubukan niyang sagasaan si Gyuchol sa labas ng hukuman. Napigilan lamang siya ni Choi na pagkatapos ay isiniwalat ang kanyang planong buuin ang BPHP bilang paraan upang maibigay ang hustisyang hindi natanggap ni Gayon. Sa kasalukuyan, muling nagkita sina Hwajin, Choi at Gonde upang talakayin ang isang bagong kaso. Isang guro mula sa Soyeon Girls High School ang nagpakamatay matapos maparatangang ng molestya umano sa isang estudyanteng influencer na si Eri. Ipinaliwanag ni Gonde na may mahigit 600,000 followers si Eri kaya mabilis na kumalat ang kanyang mga video. Sa flashback, makikitang nagla-livestream si Eri sa loob ng klase nang sawayin siya ng guro na si Miss Jung. Kalaunan, inedit niya ang isang video upang palabasing inaapi ni Miss Jung ang isang estudyante. Napansin ito ni teacher ko at sinubukan niyang pakiusapan si Eri na burahin ang upload.
Nangako itong pag-iisipan iyon, ngunit sa halip ay naglabas pa ng panibagong video na nag-aakusa kay teacher ko ng sexual harassment. Sa loob lamang ng ilang oras ay kumalat ang video at mabilis na naniwala ang publiko. Dinagsa ng masasamang komento at pagbabanta si teacher ko, pati ang kanyang pamilya, hanggang sa magbitiw siya sa trabaho at tuluyang magpakamatay. Matapos ang trahedya, nakiusap si Miss Jung kay Yeri na gumawa ng bagong video upang linisin ang pangalan ni teacher ko. Ngunit sa halip, nag-live stream si Yeri at pinalabas na tinatakot siya ng guro. Dahil dito, si Miss Jung naman ang naging bagong target ng mga taga-suporta ni Yeri. Sinubukan pa ng principal na pakiusapan si Yeri na alisin ang mga video kapalit ng suporta sa kanyang karera bilang influencer. Ngunit sa halip ay hiniling nitong italaga si Miss Jung bilang advisor ng kanilang klase. Hindi nagtagal, ipinagmalaki pa ni Yeri kay Miss Jung na lalo pang dumami ang kanyang followers dahil sa nangyari. Samantala, ipinaalam ni Hwajin kay Minister Choi na may bago silang miyembro sa BPHP, ang dating sundalo na si Hanrim, habang si Gonde ang hahawak sa teknikal na suporta. Pagdating sa Soyeon Girls High School, ipinakilala si Hanrim bilang bagong trainee teacher. Agad niyang napansin ang pambabastos ng mga estudyante kay Miss Jung. Nang tumanggi si Yeri na ihinto ang kanyang live stream, walang pag-aalinlangang winasak ni Hanrim ang cellphone nito. Kasunod nito ay dumating si Hwajin at ipinahayag na opisyal ng iniimbestigahan ng BPHP ang paaralan. Naglagay sila ng surveillance camera, kinuha ang lahat ng cellphone ng mga estudyante, at sa tulong ni Gonde ay natunton maging ang kanilang mga nakatagong backup devices. Hinikayat din ni Hwajin ang mga guro na magsumbong kung mayroon silang nararanasang pang-aabuso mula sa mga estudyante. Kinagabihan, sinabi ni Hanrim kay Hwajin na kumbinsido siyang si Miss Jung mismo ang matagal ng biktima ng pang-aabuso. Inutusan din niya si Gonde na imbestigahan ang lahat ng social media account ng mga estudyante sa Soyeon Girls High School. Kinabukasan, nakakita si Hanrim ng matibay na ebidensya na lihim na kinukunan ni Yeri at ng kanyang mga kaklase ng mga larawan si Miss Jung upang pagtawanan at ikalat sa internet. Dahil dito, pinarusahan niya ang mga estudyante sa pamamagitan ng paglalakad ng nakasquat. Galit na galit si Yeri at nangakong gagawa ng paraan upang maalis ang BPHP sa kanilang buhay. Samantala, patuloy na dumana si Miss Jung ng matinding cyberbullying. Sinubukan niyang magbitiw at mag-apply bilang tutor sa isang review center, ngunit hindi siya tinanggap dahil sa masasamang usap-usap na kumakalat tungkol sa kanya. Makalipas ang ilang araw, bigla namang nagbago ang pakikitungo ni Yeri at ng kanyang grupo kay Miss Jung at nagkunwaring humihingi ng tawad. Nagbabala si Hanrim na maaaring isa lamang itong panibagong paraan upang manipulahin ang guro, ngunit pinili pa rin ni Miss Jung na maniwalang tunay na nagbago ang kanyang mga estudyante dahil sa pagdating ng BPHP. Lumapit si Yeri kay Miss Jung at sinabing matagal na niyang gustong maging malapit dito at humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Nagmungkahi siyang mag-live stream silang dalawa upang ipakita sa publiko na maayos na ang kanilang relasyon at mabura ang masasamang usap-usap tungkol sa guro. Ngunit kapalit nito, nakiusap siyang tulungan siya tungkol sa BPHP dahil nahihirapan umano ang kanyang mga kaklase sa bagong sistema. Dahil sa matinding pag-iisip, inatake ng panic attack si Miss Jung habang nasa paaralan. Agad siyang nilapitan ni Hwajin at pinakalma. Ipinakita ni Miss Jung ang isa sa mga larawang ipinost ni Yeri na kahit paulit-ulit ng ipinapabura ay patuloy pa ring lumalabas sa iba't ibang account. Dahil dito, pakiramdam niya ay habang buhay na siyang ituturing na masamang tao at baka matulad din siya kay teacher ko na hindi kinaya ang pang-aapi. Inamin din niyang tuwing nakikita niyang may hawak na cellphone si Yeri ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa sobrang takot. Bilang pagdamay, ikinuwento ni Hwajin ang tungkol kay gayon, ang kanyang kasintahang pinaslang ng sarili nitong estudyante 2 taon na ang nakalipas. Sinabi niyang naunawaan niya ang sakit at takot na nararamdaman ni Miss Jung. Nakiusap din siyang huwag itong sumuko dahil kailangan siya ng mga estudyanteng tunay na gustong matuto. Ipinakita pa niya ang mga mensahe ng ilang estudyante na lihim na humihiling sa BPHP na iligtas si Miss Jung mula sa panggigipit ni Yeri. Dahil dito, napaiyak si Miss Jung at napagtanto niyang hindi lahat ng kanyang mga estudyante ay laban sa kanya. Kinabukasan, ibang-iba na ang naging pag-ugali ni Miss Jung. Nangyayain siya ni Yeri na mag-live stream, direkta niya itong tinanggihan. Pinatawag niya si Yeri sa harapan at pinasagot ng problemang pang-matematika. Nang tumangging sumagot ang estudyante, pinarusahan niya ito at malinaw na sinabing hindi na siya muling magpapasindak. Tuwang-tuwa si Hanrim nang makitang natutunan na nitong ipagtanggol ang kanyang sarili. Samantala, sinubukan ni Yeri na gamitin muli ang social media upang siraan si Miss Jung. Ngunit lihim ng minamanmanan ni Gonde ang kanyang mga account. Hindi lamang niya na-delete ang social media account ni Yeri, inilabas pa niya ang recording na nagpapatunay na sinadya nitong imbentuhin ang paratang laban kay teacher ko. Dahil dito, napatunayang nagsinungaling si Yeri at tuluyan siyang nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Sa sobrang pagkawasak ng kanyang isip, nagtungo si Yeri sa apartment ni Miss Jung at nagbantang papatayin muna ang guro bago kitilin ang sarili niyang buhay. Habang nag-aagawan sila sa kutsilyo, nahulog si Miss Jung mula sa balkonahe, ngunit dumating si Hwajin sa tamang oras at nasalo siya. Sinadya niyang ang sarili niyang likod ang sumalo sa matinding pagbagsak upang mailigtas ang guro. Samantala,
Hinablot naman ni Hanrim ang kutsilyo gamit ang sarili niyang kamay kahit nasugatan siya at binalaan si Yeri na harapin ang bunga ng kanyang mga ginawa sa halip na tumakas sa responsibilidad. Pagkaraan ng insidente, ginamot ni Gonde ang sugatang kamay ni Hanrim habang nakaligtas din si Hwajin kahit dumudugo ang kanyang ulo. Kinabukasan, inanunsyo ni Minister Choi na aktibo ng babantayan ng BPHP ang mga social media account ng mga estudyante upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Kasabay nito, nagsagawa ng press conference ang oposisyon at inakusahan sina Minister Choi at Hwajin na ginagamit lamang ang BPHP para ipaghiganti ang pagkamatay ni Gayon na anak ni Minister Choi at dating kasintahan ni Hwajin. Nang marinig ito, diretsahang tinanong ni Hanrim si Hwajin kung totoo ang mga akusasyon. Tahimik lamang niyang inamin ang lahat bago ipinaalala ang kanilang nakatakdang pagpupulong. Samantala, lihim na sumusulat si Gonde ng kahilingan upang mailipat sa ibang koponan, ngunit nahuli siya ni Minister Choi. Sa halip na magalit, sinabi lamang nito na kailangan muna nitong magbigay ng sapat na dahilan bago siya payagang umalis. Hindi nagtagal, nakatanggap ang BPHP ng panibagong kaso mula sa Chukmong High School matapos kumalat ang video kung saan sinasaktan ng estudyanteng si Honong ang kanyang guro na si Teacher Choi. Dahil dito, nagtungo sina Hwajin, Hanrim at Gonde sa paaralan upang magsagawa ng investigasyon. Ipinaliwanag ni Gonde na kilalang mahusay na guro si Teacher Choi at malaking dahilan kung bakit kabilang ang paaralan sa pinakamahusay na foreign language schools sa Korea. Ibinunyag pa ni Hwajin na minsan siyang naingganyong pumasok sa military academy dahil sa mga educational program ng naturang guro. Ngunit nang tanungin niya si Teacher Choi tungkol sa insidente, tumanggi itong magsalita. Samantala, kinausap ni Hanrim si Honong sa guidance office. Tumanggi rin itong ipaliwanag ang kanyang ginawa kahit ipinaalala ni Hanrim na 12 taon na itong nangungunang estudyante at buong buhay nitong pinaghahandaan ang kolehiyo. Nang banggitin ni Hanrim ang kanyang mga magulang, bigla itong natigilan at tuluyang sumugod sa kanya, ngunit mabilis din siyang napigilan. Kalaunan, ipinaliwanag ni Teacher Choi kay Hwajin na nagbukas siya ng libreng remedial classes para sa mga estudyanteng kapos sa buhay. Dahil mahusay na si Honong, pakiramdam nito ay wala ng silbi ang mga naturang klase. Idinagdag pa niyang matapos niyang bisitahin ang bahay ng estudyante ay bigla na lamang siya nitong inatake kahit hindi niya alam ang dahilan. Iba naman ang kwento ni Honong kay Hanrim. Ayon sa kanya, ilang araw matapos bumisita si Teacher Choi sa kanilang bahay ay ipinasara ang restaurant ng kanyang pamilya dahil sa reklamo tungkol sa iligal na istruktura. Kumbinsido siyang ang guro ang nasa likod nito. Bukod pa rito, umatras din umano ang pribadong tutor na matagal nang hinanap ng kanyang mga magulang matapos makausap ni Teacher Choi. Dahil dito, hiniling ni Hanrim kay Hwajin na huwag agad baliwalain ang panig ni Honong at inakusahan pa siyang masyadong kinakampihan ang mga guro dahil sa nangyari kay Gayon. Nasaktan si Hwajin at malamig na sinabing kung wala na itong tiwala sa kanya at kay Minister Choi, mas mabuti pang umalis na lamang ito sa BPHP. Habang lumalala ang tensyon sa loob ng grupo, ipinagpatuloy ni Gonde ang sariling investigasyon. Natuklasan niya ang halos lahat ng nangungunang estudyante ay nag-aaral sa iisang review center na tinatawag na No Fees. Kaya nagtungo siya roon at nagpanggap na isa ring aplikante mula sa Chukmong High School. Ngunit tinanggihan siya ng tutor dahil sarado na umano ang enrollment. Habang kumakain sina Gonde sa isang restaurant ay hindi inaasahan na napadaan sina Songwan at Inbo. Masayang-masaya si Gonde nang muling makita sina Hyungju, Songwan at Inbom. Hindi siya makapaniwalang ang dating magkaaway ay nagkakasundo na ngayon at seryoso nang nag-aaral. Kinagabihan, nadatnan niya si Hanrim na paikot-ikot sa running track habang inilalabas ang kanyang sama ng loob. Sa isang flashback, ipinakita na noon ay biktima rin siya ng matinding pambubuli hanggang sa dumating si Hwajin at iligtas siya. Kinabukasan, hinarap ni Hwajin si Teacher Chon. Ipinaliwanag niyang karamihan sa mga estudyante nito ay mula sa mayayamang pamilya at nag-aaral sa iisang prestihiyosong review center, habang si Honong lamang ang palaging nangunguna kahit walang ganoong kalaking suporta. Ibinunyag din niyang dati nang nasangkot si Teacher Chon sa kaso ni Yeri noong nasa middle school pa ito. Noon, isa si Yeri sa pinakamahuhusay na estudyante, ngunit biglang nabigo na makadalo sa final examination, habang ang nakapasok ay ang mayamang estudyanteng si Jugong Sujong na tinuturuan din ni Teacher Chon. Direktang inakusahan ni Hwajin ang guro na sinadya nitong sirain ang kinabukasan ni Honong. Ayon sa kanya, gumawa ito ng peking remedial classes upang maubos ang oras ng estudyante. Pinatigil ang pribadong tutor nito, sinira ang negosyo ng pamilya, at itinulak ito sa karahasan upang hindi na makadalo sa entrance examination. Sa isang flashback, ipinakita ring sinabi ni Teacher Chon kay Yeri na ang tunay na tagumpay ay para lamang sa mga nasa pinakamataas na antas ng lipunan. Iginiit ni Hwajin na hindi niya hahayaang masira rin ang kinabukasan ni Honong at tiniyak na makakadalo ito sa nalalapit na pagsusulit. Samantala, lihim namang nakipagkita ang mayamang ina ni Sujong kay Teacher Chon upang tiyaking makakapasok ang kanyang anak sa top 10. Kahit kinutya ng guro ang kakayahan ni Sujong, nangako pa rin siyang aasikasuhin ang lahat kapalit ng kanilang kasunduan. Kasabay nito, inilabas ni Hanrim ang kanyang galit kay Gonde.
Ipinaliwanag naman ni Gonde na ang lahat ng papuri ni Hwajin kay Teacher Chon ay bahagi lamang ng isang plano upang makuha ang tiwala nito at makalikom ng ebidensya. Dahil dito, humingi ng paumanhin si Hanrim kay Hwajin. Hindi siya pinagalitan ng huli at binalaan lamang ang buong koponan na may binabalak na hakbang si Teacher Chon. Hindi nagtagal, biglang dumating ang mga pulis at inaresto sina Hwajin at Hanrim dahil sa umano'y pananakit sa mga estudyante noong nakaraang operasyon. Kasabay nito, sinalakay rin ang Ministry of Education at isinailalim sa investigasyon si Minister Choi dahil sa gawa-gawang paratang ng tax evasion at paggamit umano sa BPHP para sa personal na paghihiganti. Ipinaliwanag ni Hwajin na si Teacher Chon ang nasa likod ng lahat upang manatili silang nakakulong hanggang matapos ang entrance examinations. Samantala, lihim na ibinigay ni Teacher Chon sa ina ni Sujong ang mga sagot sa pagsusulit upang isaulo ng kanyang anak. Habang nasa kulungan, pumayag naman si Minister Choi na lagdaan ang kahilingan ni Gonde na mailipat sa ibang team. Kinabukasan, buong kumpiyansang sumabak si Sujong sa pagsusulit dahil kabisado na niya ang lahat ng sagot. Ngunit nang lumabas ang resulta, puro 0 ang nakuha niya sa lahat ng exam kaya tuluyang nataranta si Teacher Chon. Kasabay nito, pinalaya sina Minister Choi, Hwajin at Hanrim. Sa gitna ng exam sa klase, sumugod si Teacher Chon upang ipatigil ang pagsusulit dahil umano inapalitan ang mga test papers. Ngunit isiniwalat ni Hwajin na hindi nila binago ang laman ng exam, kundi ang pagkakasunod-sunod lamang ng mga tanong. Sa isang flashback, ipinakita na bago sila arestuhin ay lihim nilang inutusan si Gonde na isagawa ang planong ito. Sinubukan ni Teacher Chon na kunin ang mga answer sheet ng mga estudyante, ngunit mabilis siyang hinarang ni Hwajin. Pagkatapos ay inilabas nila ang buong katotohanan. Ipinakita ni Hanrim ang listahan ng leaked answers, ang mga kodigo sa kamay ni Sujong, at ang lihim na recording kung saan malinaw na tumatanggap si Teacher Chon ng malaking halaga mula sa ina ni Sujong kapalit ng pagbibigay ng mga sagot sa pagsusulit. Samantala, inilatag ng oposisyon ang kanilang mga ebidensya laban sa BPHP. Ngunit kumanti si Minister Choi sa pamamagitan ng pagbubunyag sa lahat ng krimen ni Teacher Chon at ng mga mayayamang magulang na nagsuhol dito, kabilang ang ina ni Sujong. Iginiit niyang ang tunay na layunin ng BPHP ay protektahan ang parehong mga guro at estudyanteng naging biktima ng pang-aabuso. Dahil sa matitibay na ebidensya, agad na inaresto si Teacher Chon habang isinailalim sa investigasyon ang lahat ng sangkot sa panunuhol. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, taos-pusong nagpasalamat si Honong kina Hanrim at sa BPHP dahil sa pagtulong nilang maibalik ang kanyang pangalan at kinabukasan. Hindi nagtagal, dinala ni Hwajin si Hanrim sa panibagong kaso na may kaugnayan sa guro sa Hongjung Elementary School na si Cho Ji-son, na nagtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pagbibigti matapos mag-iwan ng mensahe sa kanyang ina na basahin ang kanyang diary. Pagdating ni Hanrim, agad niyang ipinasailalim si Teacher Ji-son sa mental health evaluation. Lumabas na napakataas na ng antas ng kanyang stress, kaya pinayuhan siyang magpahinga at sumailalim sa tamang gamutan. Sa isang flashback, ipinakita ang ina ni Teacher Ji-son na lumapit sa BPHP dala ang diary ng kanyang anak. Nabasa niya rito ang nakakatakot na pangungusap, matatapos lang ba ito kapag namatay na ako? Sa kasalukuyan, hinikayat ni Hanrim si Teacher Ji-son na ipagpatuloy ang gamutan, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para rin sa kanyang ina. Sinabi rin niyang pansamantala muna siyang papalitan ng isang substitute teacher. Sa unang araw ni Hwajin bilang pansamantalang guro, agad niyang naranasan kung gaano kahirap kontrolin ang isang silid-aralan na puno ng mga bata. Matapos ang nakakapagod na araw, lubos niyang naunawaan kung gaano kabigat ang responsibilidad ng pagiging isang guro. Sa isang flashback, ipinakita ang unang araw ni Teacher Ji-son sa Hongjung Elementary School. Nakilala niya ang mahiyain niyang estudyanteng si Eugene at ang ina nito na magalang na nakiusap na maaari siyang makipag-ugnayan sa guro tungkol sa kalagayan ng kanyang anak. Noong una ay simpleng pabor lamang ang hinihingi nito, ngunit habang lumilipas ang panahon ay naging sunod-sunod na ang mga utos at reklamo. Madalas na rin siyang magpadala ng mensahe, kahit lampas na sa oras ng trabaho at pati ang personal na social media account ni Teacher Ji-son ay sinimulan na rin niyang pakialaman at lagyan ng hindi angkop na mga komento. Dahil sa lumalalang sitwasyon, humingi ng tulong si Teacher Ji-son sa principal. Ngunit sa halip na aksyonan ang problema, pinayuhan lamang siyang huwag pansinin ang mga mensahe ng ina ni Eugene. Sa kabila nito, hindi siya sumuko at gumawa pa ng isang espesyal na playroom na tinawag niyang Heart House upang matulungan si Eugene na magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Unti-unti ngang nagbago ang bata at naging mas maayos ang pakikisalamuhan nito sa mga kaklase. Ngunit isang araw, nang hindi sinasadyang matulak si Eugene ng isang kaklase, agad niya itong tinulak. Sa pag-uusap ng mga magulang, iginiit ng ina ni Eugene na hindi dapat humingi ng tawad ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Teacher Ji-son na si Eugene ang unang nanakit,
Sa halip na tanggapin ang katotohanan, iginiit ng ina ni Eugene na mas mabigat ang emosyonal na sugat ng kanyang anak at sinisi pa si Teacher Jason. Mula noon, lalo pang lumala ang panggigipit. Halos araw-araw nang tinatawagan at may mensahe ng ina ni Eugene si Teacher Jason at maging sa bahay nito ay nagpupunta upang kumprontahin siya. Nang matalo pa siya sa school committee hearing, lalo siyang nagalit at iginiit na hindi karapat-dapat maging guro si Teacher Jason. Isang araw, bigla pang dumating ang ama ni Eugene sa silid-aralan at sa pilitang inilabas ang anak. Nauwi ito sa panibagong pagdinig, ngunit ang ginawa ng ina ni Eugene ay magsampa ng kaso laban sa guro. Inakusahan niya itong nananakit, pinapahiya si Eugene, at ginagamit pa umano ang Hart House sa masamang paraan. Isinailalim sa investigasyon si Teacher Jason, kumalat ang maling balita sa media, at inilabas pa sa internet ang kanyang personal na numero. Dahil sa matinding pambabatikos at sunod-sunod na reklamo, nawalan siya ng pag-asa at nagtangkang kitilin ang sariling buhay. Sa kasalukuyan, tinalakay ni Hwajin, Hanrim, Gonde, at Minister Choi ang sinapit ni Teacher Jason. Ipinaliwanag ni Choi na madalas ay walang sapat na proteksyon ang mga gurong biktima ng emosyonal na pang-aabuso. Habang sinamahan ni Hanrim at Gonde si Teacher Jason sa ospital upang simulan ang kanyang gamutan, ipinagpatuloy naman ni Hwajin ang masusing investigasyon. Samantala, muling sinubukan ng ina ni Eugene na takutin ang bagong advisor ng kanyang anak. Ngunit sa halip na makipagtalo, pinuri siya ni Hwajin bilang magulang. Pagkaraan lamang ng ilang araw, siya naman ang paulit-ulit na tinawagan at pinadalhan ni Hwajin ng napakaraming mensahe hanggang sa siya ang mainis at mapagod. Nang isama pa niya ang kanyang asawa sa usapin, pinuntahan ni Hwajin ang lalaki sa bangko kung saan ito nagtatrabaho at sa harap ng mga kasamahan nito ay kunwaring humingi ng paumanhin habang paulit-ulit na nagtatanong kung ano ba ang kanyang nagawang kasalanan. Dahil sa kahihiyan, nagalit ang ama ni Eugene, ngunit malamig siyang binalaan ni Hwajin na huwag nang muling manakot. Pag-uwi ng lalaki, sinisi niya ang kanyang asawa dahil napahiya siya sa opisina. Dahil dito, nagsumbong ang ina ni Eugene sa principal, ngunit hindi na ito pinaboran. Kaya hinila niya palabas ng klase si Eugene at nagtipo ng ibang mga magulang. Bago pa sila makapagsimula, dumating si Hwajin at iniabot sa kanya ang isang opisyal na reklamo na nagsasabing posibleng nakararanas si Eugene ng pang-aabuso sa loob ng kanilang tahanan. Itinanggi ito ng babae, ngunit sinabi ni Hwajin na maaari nila itong pag-usapan sa himpilan ng pulisya. Kasabay nito, nagsimula na ring pag-usapan ng ibang mga magulang ang ginawang panggigipit ng ina ni Eugene kay Teacher Jason. Nang magbanta itong magsasampa ng reklamo laban sa BPHP, ipinakilala ni Hwajin ang kanyang sarili bilang opisyal na inspektor at sinabing alam na nila ang lahat ng ginawa nito. Sa masusing investigasyon, napatunayang nagsampa ang babae ng maling reklamo, paulit-ulit na ininsulto ang guro at sinadyang hadlangan ang pagtupad nito sa tungkulin. Ipinaliwanag ni Hwajin na ang walang tigil nitong panggigipit ang nagtulak kay Teacher Jason sa matinding emosyonal na trauma. Gayunpaman, matigas pa rin niyang iginiit na wala siyang ginawang mali. Samantala, si Eugene mismo ang kusang nakipagkita kay Teacher Jason upang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ng kanyang ina. Habang ikinukwento niyang madalas siyang sigawan at pagalitan sa bahay, mahinahong inalo siya ng guro. Palihim itong nasaksihan ni Hwajin at ng ina ni Teacher Jason. Pagkatapos ay hinarap ni Hwajin ang ina ni Eugene at tinanong kung sino ba talaga ang tunay na nagmamalasakit sa bata. Wala itong naisagot. Sinabi niyang panahon nang matutunan nitong magtiwala sa guro at sa sariling anak sa halip na kontrolin ang lahat. Hindi nagtagal, sinimula ng mga otoridad ang formal na investigasyon laban sa ina ni Eugene. Kasabay nito, humarap si Minister Choi sa media at nangakong palalakasin ang suporta ng pamahalaan para sa mga gurong biktima ng pang-aabuso, kabilang ang mas maayos na medical at psychological support. Humingi rin siya ng paumanhin sa pagkabigo ng Ministry of Education na maprotektahan ang mga guro sa mga nakaraang taon. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, sa wakas ay binasa ni Hwajin ang diary ng kanyang yumaong kasintahang si Gayon. Habang sinusuri niya ang mga isinulat nito tungkol kay Gyuchol, lalo niyang kinuwestiyon ang tunay na motibo ng mamamatay tao. Binalaan naman siya ni Minister Choi na huwag hayaang manaig ang emosyon at mauwi sa paghihiganti. Upang pansamantalang maibsan ang bigat ng kanyang isip, isinama ni Hwajin sina Gonde at Hanrim sa isang hapunan. Ngunit sa kanilang biyahe, nadatnan nila ang grupo ng mga lasing na junior high school students na nagnakaw ng isang sasakyan. Kasabay nito, nakita rin ni Hanrim na pilit isinasakay ng isa sa mga binatilyo ang isang dalagitang tila wala sa tamang ulirat. Agad silang kumilos at matapos ang isang habulan sa kalsada, napigilan ni Hwajin ang ninakaw na sasakyan habang mabilis namang kinuha ni Hanrim ang susi upang tuluyan ng hindi makatakas ang grupo. Pagdating sa himpilan ng pulisya, ipinilit ng mga kabataan na simpleng pagkakamali lamang ang lahat at nakiusap na palayain sila. Sinubukan ni Hanrim na kausapin ang dalagitang si Eugene na halatang lutang ang pag-iisip. Ngunit sa halip na magsumbong ay nakiusap pa itong pakawalan ang kanyang mga kasama. Iginiit ng grupo na kaibigan nila si Eugene at wala silang masamang intensyon. Ipinaliwanag ng pulis na bukod sa pagnanakaw ng sasakyan, nagmaneho rin sila ng walang lisensya at lumabag sa maraming batas trapiko. Ayon kay Jung, naengganyo lamang silang subukan ang sasakyan habang nakaandar ang makina. Dahil pawang menor de edad ang mga sangkot, babala lamang ang maaaring ipataw sa kanila.
Matapos nito, nakilala ni Hwajin, Gonde, at Hanrim ang advisor ng 4 na estudyante na pumirma bilang pansamantalang guardian. Ipinaalam din ng mga pulis na kailangan nilang magsumite ng written statement dahil may reklamo laban sa kanila na gumamit umano sila ng labis na puwersa sa paghuli sa mga bata. Ipinaliwanag ng guro na matagal nang inaabuso ng mga estudyante ang proteksyong ibinibigay ng batas sa mga menor de edad. Dahil alam nila ang limitasyon ng batas at hindi rin sila maaaring patalsikin sa paaralan habang nasa compulsory education, wala na silang kinatatakutan. Ayon kay Minister Choi, maraming kabataang kriminal ang nagiging kampante dahil naniniwala silang hindi sila mapaparusahan ng mabigat. Habang pinag-uusapan nila ito, patuloy pang gumagawa ng gulo ang 4 at lantaran pang tinutukso sina Choi at ang BPHP. Dahil dito, agad niyang inatasan ang kanyang koponan na imbestigahan ang 4 na estudyante mula sa Hongjin Middle School. Pagdating sa paaralan, napansin agad ni Hwajin ang kayabangan ng grupo. Sinubukan ni Hanrim na kausapin ang ibang mga estudyante, ngunit walang naglakas loob magsalita. Inutusan niya si Gonde na hanapin si Yunjin. Habang nagsasaliksik sa social media, may nakita itong litrato ni Jung na nagbigay ng lead sa locker na pinagtaguan kay Yunjin. Doon nila natagpuan ang dalagita na nakakulong at punong-puno ng pasa. Nang tanungin siya kung si Jung ang may kagagawan, nanatili siyang tahimik. Habang kinakausap siya ni Hanrim, nadiskubre nito ang mga ipinagbabawal na droga sa loob ng bag ni Yunjin. Sa isang flashback, isinalaysay ni Yunjin na pangarap niyang maging K-pop idol kaya desperado siyang magpapayat. Inalok siya ni Jung ng mga tableta na sinasabing ginagamit umano ng mga artista. Nang maging dependent siya rito, unti-unting tinaasan ang presyo hanggang sa hindi na niya kayang magbayad. Dahil dito, pinilit siyang maging courier ng droga. Kalaunan ay nalaman niyang marami pa palang estudyante ang ginagamit din ng grupo. Ibinunyag ni Yunjin na sina Jiyong at ang kanyang mga kasamahan ang nagpapatakbo ng bentahan ng iligal na droga sa paaralan habang patuloy siyang binubuli. Ilang beses niya silang isinumbong sa paaralan at pulisya, ngunit mabilis din silang nakabalik at lalo pa siyang pinahirapan. Paulit-ulit nilang ipinagyayabang na wala silang dapat ikatakot dahil menor de edad sila. Nang marinig ito, nangako si Hanrim na hindi siya pababayaan ng BPHP. Agad niyang ipinaalam kay Hwajin ang iligal na operasyon ng grupo. Ngunit nang kumprontahin si Jung, malamig lamang itong ngumiti at hinamon pa silang hulihin siya kung kaya nila. Sa utos ni Minister Choi, dinala ni Hwajin ang grupo ni Jung sa isang juvenile detention center. Bagamat nag-alala ang namamahala sa pasilidad, iginiit ni Minister Choi na panahon ng maging mas mahigpit sa mga kabataang paulit-ulit na lumalabag sa batas. Ikinulong ang 4 habang sina Hwajin, Hanrim at Gonde naman ang pansamantalang itinalaga bilang mga bantay. Pagdating sa loob ng detention center, malamig na sinabi ni Hanrim na kung gusto nilang makalabas, kailangan muna nila siyang talunin. Hindi nagtagal ay mabilis niyang pinabagsak ang 4 at ipinaalala na pinahihintulutan ang mga gwardiya na gumamit ng makatwirang puwersa kapag sila ang unang inatake ng mga detenido. Habang si Hanrim ang nagpapanatili ng disiplina, si Gonde naman ang nagbantay upang matiyak na pumapasok pa rin sila sa klase. Samantala, sinadya ni Hwajin na ilagay sila sa lugar na mababantayan ng mga veteranong bilanggo. Sa oras ng pagkain, inuna niyang kumuha ng pagkain ang mga menor de edad kaya may isang bilanggo na pinilit si Jung na ubusin ang lahat ng pagkaing nasa kanyang tray bilang parusa. Lumipas ang mga araw at napilitan sina Jung na sumunod sa lahat ng patakaran ng kulungan. Dahil sa galit at pagkabigo, binugbog niya ang isang bilanggo na si Sugyom. Sa halip na magsumbong, umiti lamang ito at nangakong babawi sa tamang pagkakataon. Kalaunan ay ipinaliwanag ni Hwajin na si Sugyom ay nakulong matapos patayin ang mga taong matagal na nambuli sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsagawa ng inspeksyon ang mga gwardiya dahil may nawawalang kutsara na maaaring gawing sandata. Akala ni Jung ay si Sugyom ang may hawak nito, ngunit walang nahanap. Maya-maya ay inilabas ni Sugyom ang isang matalim na bagay na lihim niyang itinago at lumapit kay Jung. Sinabi niyang wala na siyang kinatatakutan dahil naabot na niya ang pinakamabigat na parusa. Bago pa lumala ang sitwasyon, mabilis na dumating ang mga gwardiya at pinigilan siya, habang sa sobrang takot ay napaihi na lamang si Jung. Habang nangyayari iyon, nagtipon ang mga magulang ng 4 sa labas ng Ministry of Education at inakusahan si Minister Choi ng pagmamalupit sa mga menor de edad. Sa halip na makipagtalo, inimbitahan niya silang bumalik kinabukasan upang personal na makita ang kalagayan ng kanilang mga anak. Kinabukasan, agad na nagmakaawa ang 4 nang makita ang kanilang mga magulang. Ngunit inilantad ni Hwajin ang tunay nilang krimen, sa pilitan nilang pinagamit at ipinagbili ng iligal na droga ang ibang mga estudyante. Itinanggi ito ni Jung at sinabing pampapayat lamang ang mga tableta, ngunit nang isinubo sa kanya ang mga ito, natakot siya at tuluyang umamin na iligal na droga ang mga iyon. Nang malaman ng mga magulang ang buong katotohanan, inalok nilang bayaran ang mga biktima upang matapos ang kaso. Ngunit dinala ni Hanrim si Yunjin sa harap ng lahat at sinabi ni Minister Choi na siya ang may karapatang magpasya bilang pangunahing biktima. Matatag siyang tumangging patawarin ang grupo at sinabing winasak nila ang kanyang buhay sa paaralan.
Dahil sa galit, sinubukan pa siyang saktan ni Jung ngunit mabilis siyang napigilan ni Hanrim. Dahil sa panibagong insidente, opisyal na tinanggihan ni Minister Choi ang kahilingan ng mga magulang na mapalaya ang kanilang mga anak at ibinalik muli ang apat sa Juvenile Detention Center. Kasabay nito, nangako ang BPHP na isusulong ang mas mahigpit na batas laban sa mga kabataang sangkot sa mabibigat na krimen. Binalaan din ni Hwajin ang grupo na kung magpapatuloy ang kanilang mga kaso, maaari silang manatili sa detention center hanggang umabot sila sa edad na maaari ng litisin bilang mga nasa hustong gulang. Sa puntong iyon, tuluyang bumagsak ang loob ni Jung at umiiyak na humingi ng tawad kay Yunjin. Pagkatapos ng lahat ng iyon, pinasalamatan ni Hwajin si Sugyom at ang iba pang bilanggo dahil sa pagtulong nilang takutin ang apat na kabataan upang maranasan nila ang bigat ng kanilang mga ginawa. Bilang kapalit, nakiusap si Sugyom na tiyaking wala ng ibang kabataang hahantong sa kaparehong kapalaran niya. Ngunit hindi pa man natatapos ang usapan, isang preso ang biglang sumugod upang saksakin si Jung. Sa huling sandali, humarang si Jichel at siya ang nasugatan. Agad siyang sinugod sa pagamutan at humingi ng tawad kay Hwajin sa nangyari kay Gayon. Gayunpaman, para kay Hwajin, huli na ang lahat at wala nang saysay ang pagsisising iyon. Makalipas ang ilang araw, muling nagpulong ang BPHP para sa isang bagong kaso. Humingi ng tulong si Ginoong Lee dahil nawawala ang kanyang anak na si Jaeyoon matapos malulong sa online gambling. Sa isang flashback, ipinakita na nalubog si Jaeyoon sa utang na umabot sa 85 milyong won dahil sa isang online betting application. Ilang ulit man siyang tinulungan ng kanyang pamilya at binayaran ang mga utang, bumalik pa rin siya sa pagsusugal. Umabot pa sa puntong napilitang magbitiw sa trabaho si Ginoong Lee upang makuha ang separation pay at maipambayad sa utang ng anak. Upang matunton ang ugat ng problema, ipinadala ng BPHP si Gonde bilang undercover student sa Nakwon High School. Doon ay nakilala niya si Songbin, ang malapit na kaibigan ni Jaeyoon. Habang nagsasaliksik, natuklasan niyang napakaraming estudyante ang gumagamit ng parehong online gambling app. Mahigit kalahati ng mga gumagamit ay pawang mga menor de edad at ang ilan ay 9 na taong gulang pa lamang. Marami rin sa kanila ang napipilitang umutang sa mga loan shark at tumataka sa kanilang mga tahanan upang makapagpatuloy sa pagsusugal. Dahil dito, nangako si Minister Choi na papanagutin ang mga taong nagpo-promote ng online gambling sa mga bata. Inutusan niya si Gonde na pasukin ang grupo ni Songbin sa pamamagitan ng aktwal na paglalaro ng EPI. Inimbitahan siya ni Songbin na magparehistro gamit ang referral code nito kapalit ng 50,000 won na bonus. Habang naglalaro, natuklasan ni Gonde na si Songbin ay isa sa mga recruiter na naghihikayat ng mga bagong manlalaro. Ipinaliwanag pa niya na ginagamit nila ang mga unang panalo upang maengganyo ang mga estudyante, ngunit kalaunan ay sinasadya nilang matalo ang mga ito hanggang malubog sa utang. Kinabukasan, sinabi ni Gonde kay Songbin na malaki ang kanyang natalo. Dahil nagtatrabaho ito para sa mga nagpapautang, inalok siyang umutang upang makapagpatuloy sa pagsusugal. Ngunit agad nilang ibinawas ang 20% interes, kaya kahit umutang siya ng 1 milyong won ay 800,000 won lamang ang kanyang natanggap. Ipinaliwanag ni Gonde kina Hwajin at Hanrim na sa ganitong sistema, ang utang na 1 milyong won ay maaaring lumobo hanggang 45 milyong won. Hindi nagtagal ay tumawag ang mga nagpapautang upang singilin ang utang. Matigas na tumanggi si Hanrim at sinabi sa kanila na gawin na lamang ang gusto nila kay Gonde. Kinabukasan, naghanda si Gonde na harapin ang mga loan shark habang lihim siyang binabantayan ni Hanrim. Ngunit nang saglit na lumayo si Hanrim upang bumili ng pagkain, sinamantala iyon ng mga loan shark at dinukot si Gonde kasama ang iba pang mga estudyanteng may utang. Nang pilit kunin sa kanya ang cellphone, dahil sa sobrang kaba bigla siyang nautot, pagkakataon na maihagis ang cellphone sa bintana bilang bakas. Samantala, pinilit ng mga loan shark ang mga bihag na magnakaw at manghold up upang mabayaran ang kanilang mga utang. Habang sinisiyasat ni Hwajin at Hanrim ang mga CCTV footage, ginamit naman ni Minister Choi ang kanyang mga koneksyon upang matukoy ang sasakyang ginamit ng mga salarin. Labis ang pagsisisi ni Hanrim dahil pakiramdam niya ay siya ang dahilan ng pagdukot kay Gonde. Ngunit pinaalalahanan siya ni Hwajin na unahin muna ang pagliligtas sa bata. Pagsapit ng gabi, dinala si Gonde sa pinagtataguan ng sindikato. Doon ay nakita niya ang iba pang mga estudyante, kabilang si John, na sa pilitang pinagtatrabaho sa pagpapadala ng spam messages upang makahikayat ng mga bagong biktima. Sinubukan niyang magpadala ng lihim na mensahe sa BPHP gamit ang isang computer, ngunit pinigilan siya ni John at ipinaliwanag na mahigpit silang binabantayan. Nang mapansin ng mga bantay ang kanilang pag-uusap, walang awang binugbog si John. Upang mailigtas si John, nag-alok si Gonde na ayusin ang server ng grupo nang magkaroon ito ng problema. Humanga ang mga kriminal sa kanyang kakayahan, kaya dinala siya sa kanilang pinuno at inutusang gumawa ng isang proxy server para sa operasyon. Samantala, bumagsak si John matapos mapuwersang magtrabaho ng walang pahinga habang paulit-ulit na sinasaktan. Sa kabilang panig, dinala ni Hanrim si Songbin sa punong tanggapan ng BPHP. Inamin nitong hindi niya alam ang lokasyon ng sindikato dahil recruiter lamang siya. Ipinakita niya ang website na tinatawag na BIP.
Habang sinusuri ito ni Hwajin at Hanrim, napansin nila ang isang nakatagong Morse code na palihim na isiniksik ni Gonde sa system. Nang maisalin ang mensahe, natukoy nila ang lokasyong tinatawag na Munting Shaman. Agad na sinalakay ni Hwajin at Hanrim ang pinagtataguan ng sindikato. Matinding labanan ang sumunod ngunit nanaig pa rin ang kanilang husay. Natagpuan nilang ligtas si Gonde habang naiwan si Hanrim upang protektahan ang mga estudyante. Samantala, isa-isang tinalo ni Hwajin ang mga tauhan ng sindikato at hinabol ang kanilang pinuno bago ito makatakas. Sa huli, naaresto ang buong grupo ng mga loan shark habang isinugod naman si John sa ospital upang gamutin. Humingi ng tawad si Hanrim kay Gonde at nangakong hindi na niya ito pababayaan. Pagkatapos ng insidente, pinaharap ni Hwajin si John kay Songbin. Inamin ni Songbin na siya ang nagpasimula kay John sa online gambling, ngunit sinabi niyang napilitan lamang siya dahil tinatakot ng sindikato ang kanyang pamilya. Ipinaalala ni Hwajin na ang kanilang pagkakalulong sa sugal ay hindi lamang sumira sa sarili nilang kinabukasan, kundi nagdulot din ng matinding paghihirap sa kanilang mga magulang. Bilang bahagi ng kanilang parusa, pinagtrabaho muna sila sa paghugas ng mga pinggan at pansamantala ring pinagamit ng simpleng pager sa halip na smartphone. Samantala, nakipagkita si Minister Choi sa kanyang karibal sa politika na si Hwang Gaite. Inakusahan siya ni Gaite na ginagamit ang pagkamatay ng sarili nitong anak upang mapalakas ang kanyang karera sa pamamagitan ng pagtatatag ng BPHP. Bilang tugon, pinayuhan siya ni Choi na pagtuunan muna ng pansin ang kaguluhan sa loob ng sarili nitong partido at ang posibilidad na mawala sa kanya ang pagkakataong tumakbo sa pagkapangulo. Nabigla si Gaite at agad na hinanap si Gyuchol upang pagplanuhan kung paano nila gagamitin ang pagkamatay ni Gayon laban kay Choi. Makalipas ang ilang panahon, lumabas sa balita na nagsasagawa ang BPHP ng blood at urine testing sa iba't ibang paaralan upang matukoy ang mga gumagamit ng iligal na droga. Ipinaalam ni Gonde kina Hwajin at Hanrim ang tungkol sa Sangyon High School, isa sa pinakaprestihiyosong preparatory school sa bansa. Ipinaliwanag niyang karamihan sa mga pumapasok sa medical school ng SNU ay nagmumula roon at may hiwalay pang seksyon para sa mga estudyanteng ang tanging layunin ay makapasok sa kursong medisina. Dahil dito, halos lahat ng naroon ay mga top-ranking students. Habang isinasagawa ang qualification exam, bigla na lamang nakaranas ng matinding hallucination ang estudyanteng si Jong Yeonmin at nagsimulang dumugo ang ilong sa gitna ng pagsusulit. Dahil minomonitor ng BPHP ang buong proseso, agad nila itong napansin at mabilis siyang dinala sa medical room. Gayunpaman, pagdating ng kanyang ina, pinilit nitong ipagpatuloy niya ang exam kahit ipinaliwanag ni Yeonmin na nakakaranas siya ng hallucination, hindi siya pinaniwalaan. Sa halip, pinainom siya ng isang tableta at pinabalik sa silid-aralan hanggang matapos niya ang pagsusulit. Pagkatapos ng exam, inanunsyo ng BPHP na sasailalim sa drug screening ang lahat ng estudyante. Nang malaman ito ni Yeonmin, agad niya itong sinabi sa kanyang ina, na kaagad namang kinontak ang iba pang mga magulang. Sabay-sabay silang nagreklamo at iginiit na sinasayang lamang ang oras ng kanilang mga anak. Ngunit hindi nagpatinag si Hwajin at inutusan silang dalhin ang kanilang mga anak kinabukasan sa ospital para sa opisyal na urine test, kasabay ng babalang may mabigat na kaparusahan ang sinumang hindi susunod. Samantala, muling nakipagkita si Gaite kay Gyuchol sa loob ng kulungan upang ipagpatuloy ang kanilang plano laban kina Minister Choi at Hwajin. Habang nangyayari iyon, sinamahan naman ni Hanrim at Gonde si Hwajin sa ospital kung saan isinasagawa ang pagsusuri sa mga estudyante ng Sangyon High School. Habang naghihintay, nalaman ng ina ni Yeonmin na giye lamang ang nakuha ng kanyang anak sa pagsusulit. Sa halip na alalahanin ang kalagayan nito, sinisipa niya si Yeonmin at sinabing kung naiinom lamang niya ang gamot sa tamang oras ay hindi sana bumaba ang kanyang marka. Sa isang flashback, ipinakita kung paano naging obsessed ang ina ni Yeonmin na maipasok ang anak sa SNU. Kumonsulta siya sa isang education consultant na nagsabing hindi sapat ang kasalukuyang kakayahan ni Yeonmin upang makasabay sa kompetisyon sa Gangnam. Ipinaliwanag pa nitong ang mga pamilyang naghahanda para sa medical school ay may 20 taong plano mula kindergarten hanggang kolehiyo. Dahil dito, pinilit ng ina ni Yeonmin ang kanyang asawa na lumipat sa Gangnam at sinimulang kontrolin ang halos bawat oras ng buhay ng kanyang anak. Kumuha siya ng mga tutor at nakipag-ugnayan sa mga maimpluwensyang magulang hanggang makilala niya si Ginang Dahwi. Upang makuha ang loob ni Ginang Dahwi, binigyan niya ito ng mamahaling regalo. Kalaunan ay inalok siya ng gamot na sinasabing makapagpapataas ng konsentrasyon ni Yeonmin. Nang tumaas ang marka ng binata, lalo siyang naniwala sa bisa nito. Ngunit hindi pa rin siya nasiyahan at palihim na naghanap ng mas matapang na gamot sa online community. Nakabili siya ng iligal na tableta mula sa isang supplier, dahilan upang maging top student si Yeonmin. Kapalit nito, unti-unti siyang nawalan ng emosyon, nagsimulang saktan ang sarili at madalas na dinudugo ang ilong. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Hwajin na ang iniinom ni Yeonmin ay medication na hindi pa aprobado sa Korea, ngunit lihim nang ginagamit ng ilang mga magulang upang mapataas ang academic performance ng kanilang mga anak. Lumabas sa urine test na positibo ang maraming estudyante sa methylphenidate at atomoxetine. Ipinaliwanag niyang ang mga ito ay para lamang sa espesyal na mga pasyente at iligal gamitin ng walang wastong reseta.
Habang hinahanap nila si Yeonmin at ang kanyang ina, sinabi ni Hwajin na may isa pang substance ang natagpuan sa katawan ng binata. At halos umabot na ito sa nakamamatay na dosage. Samantala, ikinulong ng kanyang ina si Yeonmin sa loob ng bahay at patuloy siyang pinilit mag-aral para sa nalalapit na CSAT. Dahil sa sobrang desperasyon, humingi pa si Yeonmin ng dagdag na tableta upang maibsan ang kanyang pagkabalisa. Pagdating ni Hwajin sa apartment, tumanggi ang ina ni Yeonmin na buksan ang pinto, kaya pumasok si Hanrim sa pamamagitan ng bintana. Hinarap ni Hwajin ang babae at diretsahang inakusahan itong nagpapainom ng iligal na gamot sa sariling anak. Iginiit ng ginang na hindi niya alam ang tunay na panganib ng mga iyon. Ngunit sinabi ni Hwajin na matagal na niyang binaliwala ang mga babalang ipinapakita ni Yeonmin at mas pinili pa niyang sirain ang buhay ng anak kaysa tanggapin ang posibilidad na mabigo ito. Bilang leksyon, pinaranas ni Hwajin sa ina ni Yeonmin ang parehong mahigpit na schedule na ipinataw niya sa kanyang anak. Mahigpit niyang kinontrol ang oras ng pagtulog, pagkain, at pahinga ng babae upang maranasan nito ang parehong pressure na matagal nang dinadala ni Yeonmin. Samantala, nasa ospital si Yeonmin at dumaranas ng matinding withdrawal symptoms. Nanatili sa tabi niya si Gonde at patuloy siyang pinalalakas ang loob. Inamin ni Yeonmin na buong buhay niya ay sinusunod lamang niya ang pangarap ng kanyang ina at madalas na niyang naisip wakasan ang sariling buhay. Sinabi rin niyang ang mga tableta na lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ipinaalala ni Gonde na hindi niya dapat sisihin ang sarili at nang aminin ni Yeonmin na hindi na niya alam ang gusto niyang tahakin, dinala siya nito sa library ng ospital upang unti-unti niyang matuklasan ang sarili niyang pangarap. Samantala, nagsumamo ang ina ni Yeonmin at nakiusap kay Hwajin na kaawan siya, ngunit nanatili itong matatag. Dinala niya ang babae sa ospital upang makita ang kalagayan ng anak, ngunit sa halip na mag-alala, ang una nitong itinanong ay kung nakakapag-review pa ba si Yeonmin para sa CSAT. Sa huli, buong tapang na sinabi ni Yeonmin sa kanyang ina na wala siyang balak mag-aral ng medisina. Tumanggi rin siyang ipagpatuloy ang paghahanda para sa CSAT at ipinaliwanag na ang pinakamahalaga ngayon ay ang kanyang paggaling. Nakiusap din siya na tigilan na ng kanyang ina ang pagdidikta ng kanyang kinabukasan at ituon na lamang nito ang panahon sa sarili nitong mga pangarap. Makalipas ang ilang araw, nagsagawa ng pampublikong pahayag si Minister Choi tungkol sa lumalalang pag-abuso sa ADHD medication at iba pang ipinagbabawal na gamot na ginagamit upang mapataas ang academic performance. Inanunsyo niyang magsasagawa ang BPHP ng mandatory drug testing bago ang CSAT at ang sinumang mahuhuling gumagamit ng iligal na gamot ay hindi papayagang kumuha ng pagsusulit. Kasabay nito, sinuri ni Hwajin ang mga nakumpiskang gamot. Napansin niyang magkakaiba man ang anyo at pangalan ng mga ito, halos pare-pareho lamang ang laman. Ang unang klase ay tinatawag na full moon. Sumunod ang snowman, at ang pinakahuli ay ang gamot na may tatak na MS, na siyang pinakabagong bersyon na kumakalat sa kasalukuyan. Samantala, isa sa mga kasamahan ni Gyuchol ang nagreklamo na sinisira umano ng BPHP ang kanilang iligal na negosyo sa pagbebenta ng mga gamot. Ilang araw ang lumipas, pinalaya si Gyuchol matapos mapagpasyahan ng komite na menor de edad siya at mababa ang posibilidad na maulit pa ang kanyang krimen. Dahil dito, binigyan siya ng conditional release. Hindi ito nagustuhan ng publiko. Nagtipon ng mga tao sa labas ng Jinon High School upang tutulan ang kanyang pagbabalik. Habang pinag-uusapan ni Minister Choi, Hanrim, at Gonde ang issue, tumanggi si Minister Choi na magbigay ng komento tungkol sa pagpapalaya kay Gyuchol. Samantala, personal siyang pinuntahan ni Hwajin sa paaralan at ipinaliwanag na ang kanyang pagbabalik sa lipunan ay isang pagsubok upang malaman kung tunay na siyang nagbago at karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, hindi naging madali ang pagbabalik ni Gyuchol. Araw-araw siyang tinatawag na mamamatay tao ng kanyang mga kaklase, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi nagtagal ay nagtungo siya sa tanggapan ng BPHP upang magsumbong tungkol sa isang estudyanteng umano'y biktima ng bullying na si Songgu. Sinadya pa niyang banggitin ang pangalan ni Gayon upang guluhin sina Hwajin at Minister Choi, ngunit nanatili silang kalmado. Ipinakita niya ang larawan ni Songgu at kahit nagdududa si Hanrim sa kanyang intensyon, nagpa siya pa ring imbestigahan ni Hwajin ang reklamo. Agad na nagtungo si Hwajin sa Jinwon High School. Itinanggi ng mga guro at maging ni Songgu na may nagaganap na bullying, ngunit napansin niyang ginagamit ng mga kaibigan nito ang personal hotspot ng kanyang cellphone upang makapaglaro ng online games ng libre. Samantala, nagtungo sina Gonde at Hanrim sa isang internet cafe upang maghanap ng ebidensya. Dahil nakilala agad si Gonde, si Hanrim ang nagsuot ng disguise at sinadyang mabangga si Chaeho upang makuha ang kanyang boses. Gamit ang voice-changing application, ginaya ni Gonde ang boses ni Chaeho at tinawagan si Songgu. Dahil inakala nitong si Chiho ang kausap, binuksan niya ang kanyang online account. Doon natuklasan ng BPHP na ginagamit pala ni Chiho at ng kanyang grupo ang account ni Songgu sa online gambling at online marketplace scams, kung saan tumatanggap sila ng bayad, ngunit hindi ipinapadala ang mga produkto. Dahil dito, isa sa mga nabiktima ng scam ang sumugod kay Songgu at binugbog siya dahil pangalan niya ang nakarehistro sa account. Nang humingi siya ng tulong kay Chiho upang isauli ang pera,
tumanggi ito at sinabing si Songgu ang dapat managot. Sa isang flashback, ipinakita na noon pa man ay ginagamit na ni Chiho ang account ni Songgu para sa iba't ibang transaksyon. Nang magsumbong ang ina ni Songgu, binaliktad ni Chiho ang sitwasyon at inakusahan si Songgu ng pagpapadala umano ng malalaswang videos sa kanyang nakababatang kapatid. Dahil sa banta ng pagpapapulis, napilitang humingi ng tawad ang ina ni Songgu. Mula noon ay patuloy na tinakot ni Chiho ang binata upang manatili itong tahimik. Sa kasalukuyan, napansin ng ina ni Songgu ang malaking gastos sa account ng anak, ngunit hindi pa rin ito nagsabi ng totoo dahil sa takot. Kalaunan ay hinikayat siya ni Gyuchol na humingi ng tulong sa BPHP. Sa wakas, inamin ni Songgu kay Hwajin ang lahat ng ginawa ni Chiho, kabilang ang paggamit sa kanyang account para sa online gambling, online shopping, at iba't ibang uri ng panloloko. Ngunit gumawa rin ng sariling hakbang si Chiho at siya mismo ang nagsampa ng reklamo laban kay Songgu, kaya ipinatawag silang dalawa sa disciplinary committee. Sa pagdinig, itinuring si Chiho bilang biktima habang si Songgu ang pinagbintangang bully. Kahit ipinaliwanag ni Songgu ang lahat, humingi ang komite ng direktang ebidensya. Dahil wala siyang maipakita, binalaan pa siyang maaari siyang makasuhan ng paninirang puri. Sinubukan ni Songgu na ipaliwanag na makikita ang katotohanan sa activity history ng kanyang account dahil sabay na lumalabas ang records ng internet cafe, scooter rentals, at food deliveries sa magkakaibang lugar. Gayunpaman, iginiit ng abogado ni Chiho na paminsan-minsan lamang umano nitong hiniram ang ilang account ni Songgu dahil sa emergency. Nang buksan ang account ni Chiho upang patunayan ang kanyang pahayag, laking gulat ng lahat ng lumabas na may milyon-milyong won na pumasok dito. Sa kabila nito, iginiit pa rin ng abogado na si Songgu ang nanira sa reputasyon ng kanyang kliyente at humiling pa ng formal na paghingi ng tawad. Samantala, patuloy na hinanap ni Hwajin si Songgu hanggang matagpuan niya ito. Pinalakas niya ang loob ng binata at nangakong ilalabas ng BPHP ang buong katotohanan. Upang makakuha ng mas matibay na ebidensya, ipinasok ng BPHP si Hanrim sa Jinwon High School bilang undercover student. Hindi nagtagal ay naging malapit siya kay Chiho, na kusang nagbigay ng access sa kanyang social media accounts at Wi-Fi connection. Lingid sa kaalaman ng grupo, ginamit iyon ni Hanrim upang makapasok si Gonde sa kanilang mga cellphone sa pamamagitan ng remote access. Pagkatapos makuha ang access, ginamit ni Gonde ang kaparehong taktika na ginawa nila kay Songgu. Biglang nagkaroon ng sunod-sunod na transaksyon sa account ni Chiho hanggang mabilis itong nabawasan ng pera. Dahil sa sobrang galit, ibinuhos ni Chiho ang kanyang galit kay Hanrim. Sa mismong sandaling iyon, agad siyang inakusahan ni Hanrim ng pananakit at pagbabanta at sinabing isusumbong siya sa School Violence Committee. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Hwajin dala ang mga ebidensyang sumusuporta sa reklamo ni Hanrim. Bilang kinatawan nito, ipinahayag niyang si Chiho ang responsable sa matinding trauma at emosyonal na pinsalang dinanas ni Hanrim. Mariing tumutol si Chiho at sinabi niyang siya ang tunay na biktima dahil siya ang nawalan ng pera sa kanyang account. Doon ibinunyag ni Hwajin na si Hanrim ay isa palang undercover officer ng BPHP. Ipinaliwanag niyang ang lahat ng nangyari ay eksaktong kaparehong taktika na ginamit ni Chiho laban kay Songgu. Ang layunin nila ay ipakita kung gaano kadaling baluktutin ang katotohanan at palabasing biktima ang isang tao, habang ang tunay na biktima ay walang makapaniwala. Ipinaalala ni Hwajin na kahit hindi man direktang sinaktan ni Chiho si Songgu, araw-araw naman nitong pinarana sa binata ang matinding takot, pagkapahiya at desperasyon. Walang naniwala sa kanyang mga paliwanag, maging ang sarili niyang mga magulang ay nagduda sa kanya. Sinabi pa ni Hwajin na marahil ay mas gugustuhin pa ni Songgu na bugbugin siya noon dahil kung may pisikal sana siyang sugat, baka sakaling naniwala ang mga tao sa kanyang sinasabi. Sa kabilang banda, humingi ng tawad ang ina ni Songgu sa kanyang anak dahil hindi niya ito pinaniwalaan noong una. Dahil sa mga bagong ebidensya, nagpasya ang BPHP na ilagay si Songgu sa ilalim ng espesyal na proteksyon. Kasabay nito, tuluyan na ring binawi ang naunang desisyon ng School Violence Committee sa ilalim ng kapangyarihan ng BPHP. Nagpasalamat si Gyuchol kay Hwajin dahil hindi nito binalewala ang kanyang isinumbong at sineryoso ang kaso ni Songgu. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, umalis na ang grupo sa paaralan. Nang gabing iyon, sinamahan ni Hwajin si Joy pauwi mula sa isang bar. Habang nakaupo ay binalikan ni Hwajin ang masasayang alaala nila kasama si Gayun. Samantala, hinarap ni Chiho si Gyuchol at inakusahan itong pinagtaksilan siya. Sa isang flashback, ipinakita na dati siyang humingi ng payo kung paano makakaiwas sa parusa sa pang-aapi kay Songgu. Pinayuhan siya ni Gyuchol na maunang magsampa ng reklamo sa School Violence Committee upang magmukhang biktima. Ngunit sa kasalukuyan, isiniwalat ni Gyuchol na siya mismo ang nagsumbong sa BPHP tungkol sa pambubuli kay Songgu bilang bahagi ng sarili niyang plano. Matapos sabihin iyon, itinulak niya si Chiho mula sa bubong ng gusali. Pagkatapos, nagtungo si Gyuchol sa opisina ni Gaite at iniwan ang bahagi ng isang audio recording kung saan sinisisi ni Chiho ang BPHP sa pagkasira ng kanyang buhay. Habang binabasa ni Gaite ang balita tungkol sa estudyanteng nahulog mula sa bubong ng Jinwon High School na pinaniniwalaang nagtangkang magpakamatay, nainis siya sa ginawa ni Gyuchol. Ngunit
sinabi nitong matagal na niyang pinlano ang lahat upang makalaya ng walang kondisyon at isinama lamang si Gaite sa plano. Idinagdag pa niyang kung gusto nitong maging presidente, kailangan nitong protektahan ang sariling reputasyon, lalo na't pareho silang mailayuning pabagsakin ang BPHP. Isinugod si Chaiho sa ospital habang mabilis na kumalat ang balita. Kasabay nito, lumabas ang audio recording kaya maraming tao ang naniwalang may pananagutan ang BPHP sa nangyari. Agad na nagsimula ang investigasyon ng pulisya. Ngunit nang suriin ni Huajin at Gonde ang CCTV, wala silang nakitang malinaw na ebidensya kung ano ang totoong nangyari. Kalaunan, hinarap ni Huajin si Gyuchol at inakusahan itong sinasadyang pabagsakin ang BPHP upang maipagpatuloy ang iligal nilang negosyo sa droga. Ngunit walang pakialam si Gyuchol at sinabi nitong si Huajin ay kasing istorbo lamang ni Gayon. Sa isang flashback, makikitang paulit-ulit noon siyang hinihikayat ni Gayon na talikuran ang buhay kriminal. Ngunit lihim pala silang nagpaplanong magbenta ng iligal na droga sa paaralan hanggang sa madiskubre ni Gayon ang mga ito sa bag ni Gyuchol. Ayon dito, kung hindi sana iyon nangyari, malamang ay matagal nang ikinasal sina Huajin at Gayon. Dahil sa galit, sinuntok ni Huajin si Gyuchol ang hindi nila namalayang may estudyanteng nagre-record. Nang mag-viral ang video, agad itong sinamantala ni Gaite at iginiit sa media na ang BPHP ay bunga lamang ng personal na paghihiganti ni Huajin at Minister Choi laban kay Gyuchol. Nangako pa siyang ipasasara ang organisasyon kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Bagamat nais pang ipagpatuloy ni Huajin ang investigasyon, muli siyang naunahan ni Gyuchol. Hinikayat nito ang mga estudyante na tutulan ang anumang karagdagang investigasyon at isisi sa BPHP ang lahat ng kaguluhan. Dahil sa lumalaking kontrobersya, inanunsyo ni Minister Choi ang pansamantalang pagsuspinde sa operasyon ng BPHP habang isinasagawa ang opisyal na investigasyon. Sinamantala naman ito ni Gyuchol at agad na inutusan ang kanyang mga kasamahan na palawakin ang bentahan ng iligal na droga sa iba't ibang paaralan. Plano nilang simulan ang malawakang operasyon kapag umabot na sa mahigit 100 regular na mamimili ang bawat paaralan, ngunit kulang sila sa mga courier. Hindi nagtagal, naakit si Songgu na maging courier nang hindi niya alam ang tunay na laman ng mga paketeng inihatid niya. Dahil sa komisyon, ipinagpatuloy niya ang trabaho habang patuloy na lumawak ang operasyon ni Gyuchol sa 17 paaralan na may mahigit 100 regular na customer bawat isa. Ngunit nang mabuksan ni Songgu ang isa sa mga pakete, nadiskubre niyang iligal na droga pala ang laman nito. Agad niyang sinubukang kontakin si Huajin, ngunit naunahan siya ni Gyuchol at ng mga kasamahan nito bago pa siya makapagbigay ng impormasyon. Samantala, lalo pang lumawak ang pagkalat ng mga ipinagbabawal na gamot, maging sa Soyeon Girls High School. Nang mapansin ito ni Ginang Jo, agad siyang nakipag-ugnayan sa BPHP, na noon ay lihim nang nagsasagawa ng sariling investigasyon. Sa isang flashback, ipinakita na sinadya ni Huajin na suntukin si Gyuchol upang isipin nitong tuluyan ng naalis sa daan ang BPHP. Alam niyang ito lamang ang paraan upang mailantad ang buong sindikato. Kasabay nito, lihim na nagpadala si Minister Choi ng abiso sa mga guro tungkol sa pagkalat ng bagong uri ng iligal na droga sa mga middle school at high school. Hiniling niya ang kanilang kooperasyon upang mapigilan ito bago tuluyang masira ang sistema ng edukasyon. Agad namang nakiisa sina Teacher Jung at iba pang mga guro sa operasyon. Lihim nilang ipinasa sa BPHP ang lahat ng nakumpiskang droga bilang ebidensya. Samantala, nag-undercover sina Hanrim at Gonde upang mangalap ng impormasyon habang ginamit ni Gonde sina Songwan at Inbom upang gipitin ang mga drug distributor sa pamamagitan ng pag-ubos sa inventaryo ni Gyuchol. Kalaunan, inilabas ni Minister Choi ang resulta ng investigasyon at isiniwalat ang buong drug network sa mga paaralan. Kinumpirma niyang si Gyuchol ang pangunahing suspect, kaya agad na inalis ang suspensyon sa BPHP. Kaagad na nagtungo ang grupo sa Jinwon High School upang hulihin ang sindikato, ngunit nakatakas na ang mga ito. Sa operasyon, aksidenteng nakalanghap si Hanrim ng iligal na droga, kaya nawalan siya ng kontrol sa sarili. Tumalon siya mula sa bintana at bumagsak sa ilang tauhan ni Gyuchol. Sa kabila ng epekto ng droga, nagawa pa rin niyang mapabagsak ang kanyang mga kalaban habang ipinagpatuloy ni Huajin ang paghabol kay Gyuchol. Habang papalapit si Huajin, sinalubong siya ng grupo ni Gyuchol at sumiklab ang matinding bakbakan. Isa-isa niyang pinabagsak ang lahat ng humarang sa kanya. Nang makita ito ni Gyuchol, naalala niya ang huli nilang pag-uusap ni Gayon. Sa flashback, ipinakita kung paano siya pinayuhan ni Gayon na sumuko matapos nitong matagpuan ang iligal na droga sa kanyang bag. Ngunit sinabi ni Gyuchol na wala siyang kinatatakutan dahil menor de edad siya at naniniwalang madali lamang siyang makakalaya kahit makapatay pa siya. Idinagdag pa niyang napagtanto niyang napakalaki ng merkado ng iligal na droga sa mga paaralan habang malungkot lamang siyang pinanood ni Gayon. Sa kasalukuyan, tuluyan ang hinarap ni Huajin si Gyuchol. Ngunit bago niya ito maabot, isang kasamahan nito ang dumakip kay Songgu at nagbantang papatayin ito. Upang mailigtas si Songgu, hinayaan ni Huajin na siya ang masaksak. Ilang sandali pa, nakabawi si Hanrim at nilinis ang natitirang mga tauhan ng sindikato. Habang walang awang pinagsasampal ni Huajin si Gyuchol.
Sinubukan pa rin itong guluhin ang isip ni Hwajin sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga huling salita ni Gayon. Halos mapatay na sana niya si Gyuchol, ngunit sa huling sandali ay napigilan niya ang sarili at sinabi, magsimula ka ulit. Ito na ang huling pagkakataong ibinibigay sa iyo ni Gayon. Dahil sa matinding pagkawala ng dugo, nanghina si Hwajin at bago siya bumagsak ay tila nakita niya sa kanyang isipan si Gayon na nakangiti at buong pagmamalaking nakatingin sa kanya. Maya-maya lamang ay muling naaresto si Gyuchol. Kinumpirma ni Minister Choi na tuluyan na itong aalisin sa paaralan at pananagutin sa lahat ng kanyang mga krimen. Pagkatapos ng operasyon, humarap si Minister Choi sa sambayanang Koreano at pinuri ang sakripisyo ng mga guro, estudyante, at lahat ng tumulong sa operasyon. Nangako rin siyang ipagpapatuloy ng BPHP ang pagprotekta sa lahat ng biktima. Makalipas ang lahat ng nangyari, nagtungo sina Hwajin, Minister Choi, Hanrim, at Gonde sa puntod ni Gayon upang magbigay pugay. Habang naroon, napansin ng dalawang nakatatanda ang tila unti-unting paglalapit ng loob ni Hanrim at Gonde. Sa pinakahuling bahagi ng kwento, lumipat ang tagpo sa Kangju High School kung saan sinubukan ni Gonde na gayahin ang estilo ni Hwajin sa pagharap sa kapitan ng basketball team, ngunit siya mismo ang natakot. Dumating si Hanrim upang tulungan siya, ngunit nahirapan pa rin silang dalawa hanggang sa dumating si Hwajin upang umalalay. Samantala, naaresto rin si Gaite dahil sa pakikipagsabuatan kay Gyuchol. Habang dinadala siya ng mga otoridad, isinumpa niyang pababagsakin niya si Minister Choi kapag nakalaya siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, sinuntok siya ni Minister Choi upang tuluyan na siyang patahimikin. Dito nagwakas ang buong kwento. Thanks for watching, i-like mo na ito at mag-subscribe para sa marami pang recap.